Natagpo ang palutang-lutang sa ilog ang bangkay ng isang bagong silang na sanggol sa Malolos, Bulacan. Isang residente ang nakakita sa sanggol na lumulutang kasama ng mga basura. Ayon sa kapitan ng barangay, may umbilical cord pa noon ang sanggol. At sa pagtataya ng otoridad, maaaring 3 araw ng patay ang sanggol. Inilibing po ang sanggol sa pampublikong sementeryo at iniimbisigan na kung sino ang mamagulang at kung sino ang nagtapon ng sanggol. Umapaw ang mga ilog at nalubog sa baha ang maraming lugar sa Bicol Region dahil sa walang tigil na ulang dala ng shear line. Nakatutok si Darlene Kai. Baha na po. Ay, naanod na ang isang bahay. Walang bagyo pero halos umapaw na ang ilog na yan sa Labo, Camarines Norte dahil sa walang tigil na ulan. Sa lakas ng ragasa ng tubig, inanod ang isang bahay. May tao pa, may tao. May tao? Naroon, 2 tao. Hindi nga, may tao. Pero ang mga inakalang tao sa loob, mga naiwang gamit pala. Sa isa pang video, makikita kung gaano kataas ang tubig sa Labo River. Sobrang taas na naman po ng tubig. Nangamba naman ang mga residente sa bayan ng Basud dahil sa taas ng tubig sa Basud River. Natumba pa ang punong ito na kasamang tinatangay ng tubig. Halos umaabot sa bubong ang baha. Ganyan din kataas ang baha sa Barangay Tuwaka kaya inilikas ang mga residente. Umapaw naman ang drainage canal sa bayan ng San Lorenzo Ruiz. Sa bayan ng Caramoran, tuluyang umapaw ang Hilacan River. Pinasok ng tubig ang mga bahay na katabilang ng ilog. Sa Barangay Sabangan naman, mabilis na tumaas ang tubig. Natibag naman ang isang dike sa Barangay Tugli. Pinalilikas ng mga nakatira malapit sa nasirang dike. Bahari ng sumalubong sa mga residente sa bayan ng Panganiban. Agad na nagsagawa ng evacuation at rescue operations ang MDRRMO at BFP Panganiban. Sa bayan ng Bato, lubog sa baha ang ilang bahay sa Barangay Sipi dahil sa pag-apaw ng Bato River. Naramdaman din ang sama ng panahon sa Tagkawayan, Quezon. Umabot hanggang bewang ang baha. Pinasok ng tubig ang mga classroom sa eskwelahang ito. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagdadala ng malalakas na ulan sa Southern Luzon at Bicol Region. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Walang takas ang isang babae na inaresto sa Quezon City dahil sa panggagancho sa mga hinikayat niyang mamuhunan sa negosyo. Nakatutok si Jamie Santos. Sa bisa ng isang arrest warrant, nasukol ang babaeng ito sa Quezon City. Pinaaresto ang suspect para sa paglabag ng bouncing check law. Nang hihikayat umano ang suspect ng mga investor sa coffee business. Dahil sa malaking balik nung o kaya yung interest nung kikitain dun sa business, and actually mga 20% then habang tumatagal lumalaki yung pinapangakong balik nung pera. Marami ho na sila na nagsasabi na nabiktima ho ako ng suspect na ito. Wala ho daw laman yung mga cheque na in-issue. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang suspect pero tumanggi ito. Nagpaalala naman ng pulisya sa publiko na maging mapanuri sa pag-i-invest. Doon po sa hindi pa ho nabiktima, huwag na ho nating subukan maging makilatis ho tayo. Doon naman ho sa mga nabiktima na, pwede ho kayong pumunta dito, check natin to para pwede pong sampahan ng kaso. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Never Say Die rin ang mantra ni Never Say Die star David Licauco sa nakatakda niyang paglaban sa isang fitness competition soon. Narito ang aking chika. Parang it's you against yourself eh. Hindi lang daw physical strength ni David Licauco ang masusubok sa kanyang paglaban sa isang global indoor fitness competition sa Taiwan this coming March. Kasama na rin dito ang willpower at mind conditioning. Malaking tulong nga rin na nakakasama niya sa training ang kanyang friends na sina Derek Monasterio at Vince Maristella. Bukod sa pagbubuhat, pagtakbo at climbing, may mga portion ng indoor race ang ikinakakaba ni David. Pinaka-last kasi na gagawin is like 100 wall balls. So like parang 6 kilograms or 9 kilograms. Itatapon mo siya ng mataas. And dahil mo nang ginawa. But yeah, I've been preparing. Let's see what happens. Ang active training ni David, ginagawa niya habang busy rin sa Never Say Die, na mas kaabang-abang daw ngayong linggo. Bukod sa pagpasok ng mga karakter na kanilang makakalaban,
mabubuo na ang team-up ng characters nina David, Jillian Ward, Kim Ji-soo at Rahil Birya para sugpuin ang kasamaan. Lalabas na may action yung dalawa ni Jillian. I think so. Yeah. And syempre magkakaroon din ng mga pakilig-pakilig doon, di ba? So, and yung friendship namin, apat ni Rahil, Jisoo, me, and Jillian. So, Thankful naman ang pambansang Ginoo dahil hanggang ngayon ay nakakasama niya ang fans ng Barda, ang love team nila ni Barbie Forteza. Kahapon, nagkaroon sila ng fan meet. alam naman natin na wala kaming show ni Barbie, but they're still here, as you can see, like supporting and really excited to see me. Hopefully Barbie also gets to see them kasi sila naman talaga yung sumuporta sa amin from the very beginning. Time to update mga kapuso. Pinalevel up pa ng GMA Network ang panonood ng inyong favorite kapuso shows online sa paglulunsad ng GMA Play. Gamit ang GMA Play app, mapapanood sa inyong smartphone ang latest sa inaabangan nyong shows at newscasts kahit saan at kahit kailan. Maraming pagpipilian anuman ang feel nyong panoorin. Mapa-drama, rom-com, documentary at marami pang iba. Pwede ring sumubaybay sa Kapuso Stream o mag-binge watch ng Asia novela at movies. I-download ang GMA Play app sa Google Play Store o App Store. Kung may GMA Network app na, kailangan lang itong i-update. Pwede rin itong i-access sa Smart TV o sa web browser.